Good morning, Bing Reyes po, inyong lingkod at kaibigan. Gospel Vlogging. According to the Gospel of St. Luke, chapter 6, verses 43 to 49. Ito po yung tagpo kung saan una, sabi ng ating Panginoon, how do you know a tree? You know a tree by its fruits. Makikilala mo lang isang puno sa pamamagitan ng kanyang prutas. Alam mong mangga yan dahil ang prutas niya mangga. Alam mong papaya yan dahil prutas niya papaya. Alam mong santol yan dahil ang prutas niya, ang bunga niya, santol. Kaya, by its fruits you will know a tree. Pangalawa, a good tree does not bear rotten fruit. Kung mataba, malusog ang kahoy, ang puno, ang kanyang bunga, maganda rin, malulusog din. Ngunit kung nalalanta na, it is unfertile, it is weak, ang bunga niya, bulokis na, it's rotten. A good tree does not bear rotten fruit, because it bears only good fruit. Likewise, a rotten tree does not bear good fruit because it's rotten. Wala na siyang mineral. Kaya, pagdating sa bunga, wala na siyang ibubuga. Kaya rotten. At kung rotten ang bunga, alam na din natin ang mangyayari. A rotten fruit will fall by itself. So, a good tree will bear good fruit. A rotten tree will bear rotten fruit. A good fruit will only come from a good tree. Masyadong maliwanag yun. Tapos sabi niya, not all who call me Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Only those who do the will of my Father. Why do you call me Lord and not do what I command? Kakagulat, no? Why do you call me Lord and not do my command? Tinatawag niyo ako Panginoon. Hindi naman kayo sumusunod sa akin. Paano na? Maliwanag din. Napakasimple, napakadiretso na mensahe. Hindi na kailangan ipaliwanag pa. Tapos, second to the last, sabi niya, yung mga naniniwala sa akin, sumusunod sa akin, parang nagtayo ng bahay sa matibay nga pundasyon, sa bato, ibabaw ng bato. Dumagsa ang baha, lumakas ang alon, at hindi siya natinag. Ganun, ang nakaugat sa akin, kumikilala sa akin at sinusunod ang aking kalooban. Ngunit yung ibang tumatawag lang ng Panginoon, Panginoon, pero hindi sumusunod. Parang nagtayo siya ng isang bahay sa dalampasigan. Kabuhangin. Umulan, bumaha, dumagsa ang baha, dumagasa, at natangay ang bahay. Napalad. John 11:28, mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad ito. At sa ibang banda, sabi niya, I am the vine, and you are the branches. Apart from me, you are nothing. Balikan po natin yung out from the goodness of the tree, it bears fruit. Galing sa kanyang pagka-fertile, galing sa kanyang pagka-malusog, maganda ang kanyang bunga. May Latin dictum na nagsasabi, ex abundantia cordis, os loquitur. From the abundance of the heart, the mouth speaks. Yun po, ex abundantia cordis, os loquitur. From the abundance of the mouth, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Ibig sabihin,
ang lumalabas galing sa ating loob. Yung mga namumutawi, yung mga lumalabas galing sa loob. At kung anong nasa loob, yun ang lalabas. Kung kabutihan ang nasa loob, natural ang lalabas, ang bunga, kabutihan din. Kung kabulukan ang nasa loob, ang lalabas, kabulukan din. Ex abundancia cordis, os loquitur. Sabi kasi niya, from the goodness, from the fertility of the tree, it will bear good fruit. The good fruit. Likewise, tayong mga tao, mula sa kabutihan nga nananahan sa loob, mamutaw ito, lalabas. Makikita sa ating pag-iisip, sa ating salita, at sa ating kilos. Kung may mabuti tayong ginagawa, may mabuti tayong sinasabi, at may mabuti tayong iniisip, dahil to, sa kabutihan na dito sa loob. Yun po ang sinasabi ng ating Panginoon. That the inner goodness of the heart is very important. Because it is the factor that fuels us to say things, to do things, to live according to that goodness. Kaya sabi niya, sana nawa, that goodness that fuels us to live, to do, to take care of our lives, siya nawa, sana nakaugat sa matibay na pundasyon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Paano? Dapat punuin natin to ng kanyang kalooban, ng kanyang salita, para pag dumating ang unos, rumagasa ang baha, hindi siya matitinag, hindi siya mabubuwal, patayo siyang matibay. Kaya sabi nga niya, I am the vine, you are the branches, apart from me, you are nothing. Walang mangyayari. Bilang pagtatapos, yung nilikha daw ng Diyos, ang sinukob, ang sanlibutan. Yung nilikha niya ang dagat, kinausap daw niya ang dagat. Kinausap niya ang dagat. Nilikha niyang isda, kinausap niya ang dagat. Paano? Kung mawawala ang dagat, mawawala ang tubig, mamamatay ang isda. Yun yung arrangement. Yung nilikha niya yung mga tanim, kinausap naman niya ang lupa. Pag tinanggal ang tanim sa lupa, mamamatay ang tanim. Kaya hindi dapat tanggatin. Ang isda, kailangan nasa tubig. Kung tatanggalin, mamamatay. Pero yung nilikha niyang tao, sana, kakausapin niya ang kanyang sarili. Papamula ang tao sa kanya, mamamatay ito. Ngunit, hindi niya ginawa. Hinayaan lang niya. Ganun na tayo kamahal. Nga maski hindi tayo sumusunod sa Kanya, maski tayo nagkakasala, maski hindi kabutihan ang nananahan sa loob, patuloy tayong mabubuhay. Binibigyan tayo ng pagkakataon. Binibigyan tayo ng pagkakataon magnilay-nilay, magmuni-muni, mag-isip. At sabay doon, ang pagkakataon na magbago. Dahil mahal niya tayo at isa lang sadya. Gusto niya tayo iligtas. Kaya, sana, hindi tayo kasama sa I am the vine, you are the branches, apart from me, you are nothing. Hindi tayo kasama sa mga puputulin dahil hindi siya nagbunga ng mabuti. To bear good fruit, we must have goodness inside. And that goodness will be anchored only on the Lord Jesus Christ. Wala nang iba. At isa lang din ang hadlang.
Ang sagabal, kasalanan. Hinikayat, once again, we are all invited. We are all called for. We are all challenged to avoid sin. No matter what. Tao tayong lahat. Hindi nga tayo pareha ng isda, tatanggal sa dagat, mamamatay. Hindi tayo pareha ng tanim, tatanggalin sa lupa, mamamatay. Binigyan tayo ng kalayaan. Natuklasin ang hiwaga, ang kahulugan ng buhay. Ngunit pagdating sa dulo, kung panahon na, hindi tayo nagbago. Walang sisihan. Ang mayaman at ang mahirap si Lazarus, nang namatay, napunta si Lazarus sa langit. Sumigaw ang mayaman, tulungan mo ako! Ang sabi ni Abraham, nilikhat ang iyong kinalalagyan at ang aming kinalalagyan na walang nakakatawid. At sa pagsigaw mo ng tulong, huli na. Habang buhay, binigyan ka ng pagkakataon pero hindi ka nagbago. Nawa, hindi pa huli lahat. Mandalangin tayo na pagsisiyan at pagbayaran ng kasalanan ng ating pinagagawa. Dahil ito lang ang hadlang sa ating kaligtasan. Bagamat marami tayong pinagagawang kasalanan, matuwa tayo. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos at palaging binibigyan ng pagkakataon. Ex abundancia cordis os loquitur, nawa. Ang abundancia cordis, ang kapunuan sa loob, ay mag-ugat sa ating Panginoong Hesus. Nang sa ganun, pagdating ng panahon, maliligtas tayo at sabay tayo sa Kanyang mananahan sa kaharian ng langit. Nandito lang po. Maraming salamat. God bless.